Magandang umaga mga kabarkada. Dito po tayo ngayon sa San Marino Place, Dagupan City, Pangasinan. Kasama ko po ngayong umaga ang mga Red Cross volunteers na masisipag ng Pangasinan Dagupan City Chapter at ang mga galing na mga water safety instructors mula sa National Headquarters. Tuwing sasapit ang tag-init, gustong-gusto nating mga Pinoy ang mag-outing. At kung outing ng pag-uusapan, naku, swimming ang nasa isip natin. Pero sa swimming ay maaaring merong maidulot na aksidente ito. Kaya ngayong umaga, dito sa Red Cross 143, tuturo natin sa inyo ang personal life survival o kahit hindi kayo marunong mag-swimming, pwede pa rin kayo magsalba ng buhay ng ibang tao. Ako po si Red Cross Secretary General Gwen Pang, always first, always ready, always there. Isa sa napakahalagang skills sa mga pagre-rescue ang kaalaman sa pagsagip at kung paano makakaiwas sa mga aksidente sa tubig. Ang una nating gagawin is ang self-survival natin. Ang ating unang float is ang ating front float. Magpo-floating siya na nakatihaya at i-scan niya yung kanyang kamay. Sa pamaraan na ito, tayo ay makakahinga ng maayos. Next float natin is ang jellyfish float. Ang gagawin natin is hihinga kayo ng malalim and then try to reach yung leg na affected and pwede natin siyang i-stretch sa ilalim ng tubig. Ang third float naman natin is ang turtle float. Hingak tayo ng malalim, then try natin i-bend yung ating legs, dalhin natin sa likod para ma-release natin ang cramps natin sa may thigh part. Ang ating bakasyon ay magiging masaya kung walang mga problemang darating gaya ng mga aksidente dulot ng hindi wastong kaalaman sa paglangoy at sa pagligtas ng buhay. Subalit, hindi na dapat mangamba pa. Sumali lamang sa Red Cross 143 at matututunan na ninyo ang iba't ibang teknik sa pag-iwas sa water accident at higit sa lahat ang pagsagip mula sa pagkalunod. Ang first na assist natin, for example, kayo ay hindi marunong lumangoy, ang pwede natin gawin is reaching assist. Pwede natin siyang hawakan sa kanyang wrist. Next na pwede natin gamitin is through using our legs. Ang next natin na pwedeng gamitin is ang paddleboard. Pwede natin iabot to sa side, papunta doon sa victim, then hatakin natin siya papunta sa ating pool deck. Next is ang rescue tube natin ay isang floating device na pwede natin iabot doon sa victim at pwede rin natin siyang gamitin as parang ring buoy na pwede natin siyang ibato. Next na ating pwedeng gamitin is ang ring buoy. Ang ring buoy ay tinatalian natin ng tali para mat-retrieve natin ang victim. Lastly, ang pwede natin gamitin is ang ating throw rope. Pwede natin siyang gamitin if the victim is malayo. Sa susunod na linggo, tunghayan po natin kung paano gawin ang surf life saving.